Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Gear Pantonyal. Ang sabi niya, Sir Elmer, pwede pong magtanong sa baril lalo na sa 1911 kung ibababad sa langis na engine oil sa loob ng 10 taon, hindi ba yan masisira o kakalawangin, sir? Okay, bibigyan natin ng kasagutan yan. Bagaman tayo ay may ginawa ng video na kung paano itago mga baril, pero ito 10 taon naman itong inaano niya. Tinatanong niya kung 10 taon, masira ba? So bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo ay patuloy na lumago at umabot tayo sa 43,300 plus na mga subscribers. Papasalamat ako sa inyong pag-share, pagla-like at sa mga ganda ninyong comment na dyan rin naman tayo kumukuha ng ating mga topic o ating content. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo ay nakakatulong sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante na mga anak na single parent nating tinutulungan sa pag-aaral. Okay, may isa lamang ditong estudyante na magpapasalamat sa inyo dahil Ako po ay nagpapasalamat sa subscribers ni Firearm Instructor, kay Sir Noli Pizza America at Sir Jovel Platon dahil nakabili po ako ng gamit para po sa school. God bless you all po. Okay, yung mga pinadala ninyo dito sa ating GCash number, ayan po ay nakatulong sa pambaon ng mga bata. At yung pinadala ni Sir Noli Pizza America ay binili natin ng eyeglasses ng batang yan. At ngayon naman, yung sunod niyang pinadala ay, yung padalawa niyang pinadala, binili na natin itong eyeglasses. At yung pangatlo, yung huli niyang pinadala ay ibibili naman natin ng school supplies ng iba pang mga bata. Kasama na yung kita natin sa YouTube channel. Okay, kaya ako ay napapasalamat sa inyo dahil yung ating YouTube channel ay ginawa ko para sa mga bata na yan. Okay, at sasagutin na natin yung yung katanungan ni Gear Pantonyal. Okay, 10 taon. Ang kanyang challenge, 10 taon. Ay, so, medyo ito. So, ang gagawin ninyo ay, halimbawa, ito yung buong baril ninyo. Siyempre, titingnan ninyo kung may chamber load. Yan. Kahit yan ay buo ganyan, walang problema. Ang tatanggalin lang ninyo ay grip. Dahil kung ang grip niyan ay metal, walang problema. Okay, so tatanggalin lang ninyo yung grip. Dahil kalimitan na grip ay kahoy o rubber. Yan, tatanggalin lang ninyo. Tanggalin lang ninyo ganyan, kabila. Dahil tapos kumuha kayo ng isang container na lata, bahala na kayo, kaldero, kawali, kung ano man ang gamitin ninyo, at maglagay kayo lagyan ninyo ng motor oil, yung inyong at inyo ngayong initin ito, motor oil ha, bago, wag yung kontaminado na, painitin ninyo ng nasa mga 100 degrees centigrade. So, paano nyo, kung wala kayong pangsukat ng init, patakan ninyo ng isang patak na tubig pag kaya na yung kita ninyo yung tubig ay umaano na, kumbaga tumilamsik na, alam ninyo mainit na. Ang gawin ninyo ay itubog ninyo itong buong baril, nakalubog do sa mainit. Siyempre, papatayin na ninyo yung apoy. Pagka mainit na. Ilulubog ninyo ngayon ito doon sa container. Sama na ninyo yung screw dahil baka mawala pa. Ang hindi lang ninyo sasama dyan, yung grip. Okay? Kahit hindi na ninyo baklasin yung mga pyesa na yan, mga parts na yan,
O siyempre, pag inyong inano yan, talian ninyo ng wire. Okay, halimbawa ito, talian ninyo ng alambre para hindi kayo mahirapan. O, ganyan. Halimbawa, ganyan. So, ilalagay ninyo doon sa mainit na ilagay ninyo yan doon. Siyempre, dapat yung mantika niya ay enough na maano ito. Kung hindi naman siya nakalubog masyado, di baliktarin ninyo. Okay. Basta't kakasya yung inyong baril. Doon sa doon sa inyong kawali ba dyan, kaldero man yan, o kasirola man yan, malilinis din naman yan. At ibabad ninyo yan ng mga nasa 10 minutes. 10 minutes, wala nang apoy. Panatilin ninyong maano yan. Nakalagay dyan sa mainit na motor oil. 10 minutes. Mainit na mainit yan ha. Pagkatapos ay tanggalin ninyo para lumamig. Okay, tanggalin ninyo para lumamig. Hayaan lang ninyong nakaganya. Ilipat ninyo ng lagayan para malamig. Pag malamig na, yung kaya na ng lamig, ilagay ninyo sa malaking plastic sip. Ito. At sasabihin ko sa inyo kung bakit gano'n ang turo ko. Okay. Ilagay ninyo sa plastic sip yan. Yung malaking plastic sip. Okay. Kasi tapos, isip ninyo gano'n. Isip ninyo. At dahil yan ay 10 taon, 10 taon, isara ninyong ganyan. Balutin naman ninyo ito ng grasa. Grasa naman. Para, kasi, yung grasa, magpo-protect yun para hindi mapenetrate siya ng, minsan kasi pag yung weather condition, tumatagos yung kaya mapapansin ninyo, minsan nagpapawis yung loob. Papawis din. Babalutan naman ninyo ito ng grasa. Grasa naman, labas ng plastic. Damihan ninyo ng grasa pagkatapos kukuha kayo ng isang malaking plastic sip uli. At ilagay ninyo doon. Yan, ilagay ninyo na ganyan. Okay? I-plastic sip na ninyo. So, pagkatapos nyan, ay ilagay na ninyo ito sa silyadong container. Huwag ninyong balutin ng tela. Silyadong container. Kung meron kayong ammo box, nakamukha nito, ay mas maganda to. Dahil itong mga ganito ay hindi pinapasok ito ng tubig. Okay? Dahil ito ay may rubber dito. Hindi ito pinapasok ng rubber. Ito talaga ang the best. Pero kung wala naman kayo nito, ay kumuha na lamang kayo ng ng yung mga Tupperware na may silyadong plastic. Doon ninyo ilagay. Mas maganda kung balutan pa ninyo ng packaging tape yung yung labas ng plastic para hindi mapasok talaga ng hangin. Yan, igagaranti ko sa inyo yan na 10 years. Basta wag mapapasok ng hangin ng hangin o ano pa man ng tubig. At ilagay ninyo sa safe na area. O kahit kung saan man ninyo gustong ilagay. Nataguan. Basta wag lang yung naabot ng tubig. So ayan ang tip ko sa inyo. Tatanong ninyo, bakit ganun ang Kasi, nung ako'y nag-aral ng pagre-review, pagkatapos mong ma-review yang baril, ang ginagawa diyan doon sa manual, pagkatapos mag-review ng baril, magpapakulo ka muna ng tubig, kulong-kulong tubig. Yung baril na inahon mo sa chemical, dahil siyempre yung chemical ng pang-review, ang ginagamit ko, oxynite number 7, may mga residue yan. Ngayon, tutunawin ng mainit na tubig yung residue. Hindi naman tayo nag-review, kahit hindi mo na basta nilinis mo na lang yung baril. Pagkatapos mong sa mainit na tubig, babrasin mo yan ngayon para matanggal yung ng sabon. Pagkatapos mo ngayon ng ang water dispenser para maalis yung mga tubig-tubig niyan dyan, o kung yan man ay siyempre
Hindi natin alam kung yan ay ano ang nasa loob na chemical niya na ano. Yung panghuli dyan ay yung mainit na langis na mainit na langis. Yan. Yan ay nakuha ko dun sa pag-re-reblo. Ayan. So, ganun. Pagkatapos makuha yan, lilinisin mo na ng WD-40, mga ano, ganun. Pero hindi naman ikikip yun eh. Basta't yun na, pangtanggal yun ng mga, basta't yung mainit na langis, tatanggalin niya yung mga humid, kung ano pa man, na ano, ay yun ang magandang pangtanggal ng mga merkubyo dyan na sanhi ng, yung magiging sanhi ng kalawang, yun ang magtatanggal niyan. At ang langis ay yan ay magandang proteksyon sa kalawang. So ayun ang ano, doon ko nakuha yung technique na yan. At kung kayo ay may ibang technique, ay i-share ninyo at baka magustuhan din ng ating ibang viewers. Basta't yun ang technique ko. Dahil kamukha ko, pag nag-abroad ako, yung firearms ko, ganun ang ginagawa ko. Dahil nakatago lang. Walang gagamit. Para pagdating ko, lilinisin ko na lamang ng gaas o ano pa man. Para ready to use uli. Lilinisin ko lang. Walang kalawang. Okay. Pero pagka yung talagang pang 10 years, ay pagkatapos ninyo may lagay sa plastic sheet, panibagong grasa naman ang iano ninyo. Dahil napakatagal ng 10 years. Napakatagal nun. Kaya double protection yun. Okay, kung may magko-comment na naman dyan na ang langis daw ay pag nagtagal sa baril ay umiitim at kumakapal, ay binasa ko na ito. Wala kayong mababasa nito at ito ay walang expiration. Wala pong expiration ang mga langis. Dahil ako ay mekaniko, nakakabili ako ng mga makina na ang dating negosyo ko, yung mga nagre-recondition ako ng mga makina sa kalimitan, sa bukid pa ako nakakabili ng mga makina na nire-recondition ko. Matagal na naka-stock. Pero walang kumakapal na ano. Pero ilalagay sa baril, hindi. Dahil ang nakasulat nga dito ay ano, reduce emulsion pollution, superior resistance to oil thickening. Ito ay hindi resistance ito sa mga langis na kumakapal. So maganda ito. Maintain clean engine engine. Kung saan man ito ilagay, baka sabi naman nyo, baril naman yan iba. Pero pareho din bakal yon. Engine due to high temperature, lubricity, and detergent. So may detergent ito na panlinis. At ito ay lubricity, alam naman natin yun, yung sa mga friction. At ang maganda dito ay high temperature. Kahit sa mga high temperature, ano man temperatura ay may laban ito. So, ayan. At walang ibang protection sa kalawang kundi grease at saka oil and grease. Yan, kung meron pa kayong ibang product na alam, ay i-share ninyo para baka may mga product kayong alam, pero ito ang pinakang mura na makukuha ninyong product. Okay, tatanungin niyo, bakit pa kinakailangan painitin yung langis ng ganong kainit? Dahil yung langis na yun ang magtatanggal ng mga impurities ng bakal. Kung yan man ay, siyempre, na-expose yan sa humid, may mga bakterya yan dyan. Ano man ang bakterya? Ang bakterya, minsan sisimula ng kalawang, papatayin niya yun. Kumbaga yan ang magiging, yung, para wala siyang bakterya. Okay? Dahil ang bakal, ay, yung kalawang ay parang bakterya din yan, na kumakain sa bakal. So, papatayin niya yung kung ano man ang nandyan. Kaya, magiging malinis yung baril. Ilagay ninyo sa plastic sheet. Siyempre, may nagtanong, paano mailagay kung mainit? Palamig-lamigin naman ninyo. Yan. Tapos, para hindi pasukin pa ng ng humid, balutin uli ninyo ng grasa at ilagay ninyo sa panibagong plastic sheet. Ilagay ninyo sa isang container. At kung meron kayong
Nakalimutan ko ng pangalan. Comment niyo sa baba. Yung parang bitchin, yung parang tawas na minsan nakalagay sa mga gamot. Nakalagay doon pag bumili kayo ng mga bagong equipment. Nakalagay din yun. Pantanggal ng humidity rin yun. Maganda yun. Isama din ninyo doon. Oh. Hindi ko nakalimutan ko ng pangalan. Makalimutin na si Lolo. Okay, yun lang ang masasabi ko sa inyo na para ma-preserve ninyo yung baril niyo ng napakatagal na panahon. At wala na akong ibang alam. Basta yun lamang ang experience ko. Ang experience ninyo ay hindi ko minamasama kung may iba kayong experience. Pero kung sundin ninyo yung experience na ito tinanong sa akin, ay din sasagutin ko rin lang. Kung mga kung mga 2 years, 3 years, kahit hindi na ninyo padublehan ng grasa. Kung pero kung mga 10 years talaga at gusto niyo matagal, after na malagay ninyo ng langis na may do sa unang procedure, balutin pa ninyo ng grasa para nakakasigurado tayo na hindi mapenetrate yan ng humid o anumang cause na magiging kalawang. Ayan, at anuin lang natin yung mga top commenters natin sa ating sa ating community spotlight. Okay, weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, si Randy ay may 100 plus na engagement, si Robert Almario ay may 13 ang engagement, si Bel Sotre ay may 36 ang engagement, si Ama Diom ay 2 ang engagement, at si Bobby Obillas ay 85 ang engagement. Okay, shout out kay Randy, shout out kay Robert Almario, shout out kay Bel Sotre, shout out kay Ama Diom, at shout out kay Bobby Obillas. Okay, mag-comment lang, mag-share, mag-like ng ating mga videos para mapasama rin kayo sa ating community spotlight. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Magtanong kayo at sasagutin ko sa abot ng aking malit na kaalaman. At mag-comment din kayo kung may nalalaman pa kayong ibang technique o pamamaraan para may share natin sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you very much.